Bible natin. Deuteronomio, lumang tipan. Pagkatapos ng mga bilang o numbers. Deuteronomio chapter 30 verse 15 to 16. Deuteronomio chapter 30 verse 15 to 16 ay ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na binibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Hallelujah. Malalaman natin mamaya yung context ito mga kapatid. Sa Efeso, chapter 5, verse 16. Efeso chapter 5, verse 15 to 16. Ay ganito po ang ating mababasa. Mag-ingat nga kayo lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Maaaring hindi ito para sa iyo, pero para ito sa katabi mo. Maaaring hindi mo ito kailangan ngayon, pero ito kaniniwala hindi mo talaga kailangan. Kundi kailangan natin ito habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag sabihin ang mga natin mensahe, tayo muna isandaling manalangin sa ating Panginoon. O mahabaging Diyos, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay namin. Sapagkat muli mo kami dinala sa isang pagkakataon upang turuan mo kami sawayin at patuloy na bigyan ng tamang pananaw at prinsipyo, Panginoon. Kaya handa niyo po ang iyong mga anak o Diyos. Gagamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang isang maliit na instrumento o abag sa kanaling ito, Panginoon. Ang katwiran mo, ang pangalan mo, ang makita at mahayag, hindi ang aming buhay. At dalangin mo, Diyos, na hindi magtagumpay gawa ng kaaway, Panginoon. Yes. Gawa hindi po makata ang init ang panahon. Hindi makata ang aming nararamdaman, nararanasan. Para mawala ang aming focus, Panginoon. Kundi bigyan mo kami ng isang maayos na kalagayan sa aming buhay. Isa lang ang aming puso at isipan ay patuloy po namin, Panginoon. May handa upang tumanggap ng mga pagpapala at biyaya at makalangit na bahagi mula sa iyo. Purihin ka dakilang Diyos, kayo na po bahala sa nalaliming oras. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na aming Diyos, ito ang aming panalangin. Amen. 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 Hallelujah. Pwede natin maging palakpakan ng ating Panginoon. Jesus is coming again. Sabihin mo yung katabi, sabihin mo ang pamagat ng ating mensahe, sabihin mo sa kanya, babalik muli si Jesus. Babalik muli si Jesus. Yung sa kanya, brad, sis, babalik muli si Jesus. Hallelujah. Sa mga naniniwalang babalik si Jesus, palakpakan natin ang sa mga naniniwalang si Jesus, ay babalik para sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Nasa nalitas na atin. Kaluluwa. At ating babalik sa atin. Praise the Lord. Maranatha, Lord. Maranatha. Hallelujah. Praise the Lord. Nakakapula po kayo lahat. Jesus is coming again. Hallelujah. Nasa panahon po tayo na kung saan ay Disyembre, pinagdiriwang po ng buong sanlibutan ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Bagamat tayo bilang Pentecostal, hindi tayo naniniwala na ang Disyembre talaga ay kapanganakan ng ating Panginoon, pero ang ipinagdiriwang natin yung diwa ng Pasko. Yung mensahe na si Jesus ay nagkatawang tao at ipinanganak para sa ating mga kapatid. Na kapanganakan ito ay nagdulot ng malaking pag-asa, dakilang biyaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano. At dahil sa atin, siya ay naparito sa mundong ito, mga
season. Tayo ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. Nang sabi ng Biblia, 1:14 na Juan, at ang berbo ay nagkatawang tao at tumaan sa gitna namin. Ang sabi ng Apostol John, na ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao para iligtas ang kanyang bayan. Church, yung people, nanay, tatay, ikaw ang dahilan ng kapanganakan ng ating Panginoon sa langit. Kaya hindi natin nakakalimutan ang mensahe na yan, na hindi natin naiisip pag December birthday mo, hindi natin naiisip pag December regalo matatanggap mo, hindi natin naiisip pag December 30th month pay, hallelujah, hindi natin naiisip pag December na kapatid yung bonus, dapat naiisip natin palagi yung meron ang araw ng December, yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesus, na naging dahilan ng kalitasan mo at kalitasan mo. Amen. Kung di ka interesado sa bagay na ito, mga kapatid, wala akong pakialam. Pero nandito ako para sa iilan na nag-aasam ng mensahe. At kailangan ng mensahe ito. Amen. Amen? Huwag niyo ipakita sa akin na hindi kayo pabor ngayon. Pakisabi sa katabi, umayos. Sabi ko sa inyo, hindi ako plastic na pastor. Amen. Amen. Hindi po ako magbabanal-manalan dito, mga kapatid. Kung may nakikita kong hindi tama. Puyat po kayo, puyat din tayo. Pagod kayo, pagod din tayo. Wala naman po sigurong nararanasan na hindi ko nararanasan. Amen. Amen. Talapatin po, Panginoon. At dahil sa atin, naparito ang ating Panginoon Jesus, na kaya ang kinabanggit na kanong kagabi, upang gawin ng Panginoon ang kadiliman at ibalik ng Diyos ang relasyon natin sa Kanya. Yan ang dahilan, mga kapatid, ng pagparito ng ating Panginoon Jesus. At sa pagkatapos ng kanyang ministeryo at maitalaga, mahupong, masanay ang mga apostol, bumalik ang Panginoon sa kanyang trono. Umakyat siya sa langit. Pero ang sabi ng anghel sa Acts chapter 1, mga lalaking taga-Galilea, sabi niya sa mga alagad, itong si Kristo Jesus na nakita niyo umakyat sa langit ay siyang bababa. Amen. Sa mga naghahanap ng ebidensya na ating Panginoon Jesus ay babalik, ito yung patunay, mga kapatid, ng kanyang pagbabalik. Maraming spekulasyon, maraming aral, maraming teorya na hindi daw babalik ang Panginoon Jesus at kahaka-haka lamang ang second coming na turo at aral. Pero hindi ako naniniwala, hindi iyon totoo, mga kapatid. Sapagat yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, unti-unti nang nangyayari, unti-unti nang nagaganap. May mga lindol na hindi pangkaraniwan. May mga giyera nilabanan sa pagitan ng ibang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, labanang ang kagutom dahil sa pagtaas ng presyo. Yung kaguluhan sa ating bansa ay laganap na rin. Isa na lamang ang hinihintay natin, mga kapatid, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Dahil mo sinasabi sa atin, ang pagbabalik ng Diyos, huwag natin katatakutan, mga kapatid. Sapagkat sa Kristiyano naglilingkod, hindi ito katatakutan. Ito ay dakilang pag-asa sa atin na mayroon Diyos na umuha sa atin. Dadalhin tayo sa kanyang arian. At kung tayo bibigyan ng putong ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi po ba maging magandang balita yan? Amen. Hindi po ba the best na balita yan sa lahat ng narinig natin, mga kapatid? Na mayroong Diyos na paparitong muli. Hindi na bilang alipin, kundi bilang hari. Amen. Natatanggapin ka at ako papunta sa kanyang kaharian. Sus, bakit natin ito kailangan pag-usapan? Bakit natin ito kailangan ibigay bilang mensahe ng ating Panginoon? Sapagkat naniniwala ako na kung ang isang Kristiyano na nakaunawa na Panginoon Jesucristo ay babalik, makaka-apekto ito sa kanyang paglilingkod, makaka-apekto ito
Diyos, ito ay magbibigay ng epekto sa kanyang buhay. Amen. Yung paghahanda na tinatawag, magmamagal yun sa buhay ng isang Kristiyano. Pag isang Kristiyano nakakaunawa na anytime babalik ang Panginoon sa Kristo, naniniwala tayo mga kapatid, ang kapatiran iyon lalakad sa katwiran ng Diyos. Lalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Lalakad sa kamantayan at nais ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi siya mapapabaya, kundi siya'y maghahanda. Hindi siya tatakbo palayo, kundi tatakbo sa palapit. Hindi siya aalis sa ministry, kundi siya lalapit tayo paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niya, anytime Lord, babalik ka para sa akin. Babalikan mo ako, Panginoon, na yan ang iyong pangako sa buhay ko. Bilang mananampalataya mga kapatid. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo, pag naiintindihan natin lubos ng napakalawak na biyaya ng Diyos na binigay sa ating buhay, hindi matatapos yung pag-iyak mo sa Diyos. Hindi matatapos, hallelujah. Hindi matatapos yung pagpapasalamat mo sa Panginoon. Hindi matatapos yung pagsama mo sa Diyos. Hindi mo mapag-iyon sa salamat ko. Lord, salamat! Lord, salamat! Lord, salamat! Pag nabalikan mo yung buhay mo dati, magulo, walang direksyon, walang matutunguhan, binigyan ng hangganan ng salitaan. Pero pag naiintindihan mo na meron Diyos ay makap sa'yo, meron Diyos na makap sa'yo, naiintindihan mo, hindi ka mahirap sumamba, hindi ka mahirap mag-record sa Panginoon. Kahit mahirap kaya happy mo yung ministry, kahit mahirap kaya happy mo yung gawain ng Diyos, kahit mahirap kaya happy mo mismo yung Diyos. Kasi naiintindihan mo ang biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi tayo kasi yaman ng ibang tao. Hindi tayo kasi sikat ng ibang tao. Hindi tayo kasi popular ng ibang tao. May mga tao dito na hindi kasi yaman natin. May mga tao dito na hindi kasi sikat natin. May mga tao dito na hindi kasi asensado tulad natin. Pero isa lang ang lamang natin sa kanila. Meron tayong Diyos na pinaglilikuran. At meron tayong mas borduhan ng kalikasan. Kasi lagi ko po kayo hinahamon. Lagi ko po kayo hinihikayat. Maglingkod kayo sa Panginoon. Magpagamit kayo sa Panginoon. Ibigay niyo ang buhay niyo sa Diyos. Huwag kayo matakot. Huwag kayo mag-alala. Dahil ang Diyos na ating pinilikuran ay pangwalang hanggan. At may pangako sa buhay natin na sino ang susunod sa Kanya, sino ang sasabatay sa Kanya, ibigay niya ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy, kasi kung uurong tayo, hindi tayo maliligtas mga kapatid. Kung aalis tayo sa presensya ng Diyos, hindi po tayo makakaroon ng bahagi sa kaligtasan. Bagamat yan ay pangako, pero yan ay ikakatuparan ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Kaya nga mayroong bema seat of judgment. Doon ka bibigyan ng hatol ng Diyos, ng reward ng Panginoon. Doon tayo bibigyan ng gantimpala ng Diyos bilang pagsamba-pagsamba natin sa kanyang pangalan, mga kapatid. Kaya alam ko po na hindi mahirap kumbinsihin ang isang Kristiyanong maglingkod ng buong puso sa Panginoon kapag naiintindihan niya ang pag-ibig ng Diyos. Kapag naiintindihan niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kapag naiintindihan niya na, Lord, salamat. Ginamit mo ang iglesia ito para ako ituruan mo ng tamang doktrina. Kasi kung nandoon pala ako, Panginoon, sasamantalahin ako ng tao. Peperahan ako ng tao. Hindi pa ako maliligtas. Mapapahamak pala yung buhay ko sa impyerno. Salamat, mayroong mga nagturo sa akin, Panginoon. Salamat, mayroong nagsabi sa akin, mayroong langit at mayroong impyerno. Salamat, may nagsabi sa akin, walang purgatorio. Salamat, may nagsabi sa akin, na hindi ko ang bularyo ang ganoon. May nagsabi sa akin, Lord, na hindi magiging mabuti tao ang kaligtasan. Kundi salamat, Panginoon.
Panginoon, may nagturo sa akin na kailangan ko magsisi ng kasalanan. Kailangan ko mabautismahan in the name of Jesus Christ. Kailangan ko gagawin ng Holy Ghost, Panginoon, para ako ay maligtas. At magkaroon ako ng totoong kalayaan. Nagpapasalamat din ako lalatingin sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil sa pagbabalik ng Diyos, nakabalik na rin tayo. Amen. Again, salamat sa Panginoon ng people. Salamat sa Diyos, mga nanay-tatay. Bago bumalik ang Panginoon, nakabalik na rin tayo sa Panginoon. Hindi ka binalik ng religion. Hindi ka binalik ng pamunuan. Hindi ka binalik ng Israel. Hindi ka binalik ng Bishop. Binalik ka na ng Diyos. Binalik ka na ng Panginoon. Kaya wala po kayong ibang paglilikuran. Si Kristo lang. Wala kayong ibang sasamahin. Si Kristo lang. Wala kayong ibang paglilikuran. Pasasalamatan. Susundin. Si Kristo lang. Hindi ang pastor nyo ang dapat yung patulangan ng loob. Ang Diyos, doon kayo may utang na loob sa Diyos. Amen. Sa Kanya tayo magbabalik. Sa Kanya tayo maglilingkod ng tapat. Sa Kanya tayo iibig ng oras. Sa Kanya tayo sasampa. Nakakalapot na kami Kristiyano. Naglilingkod na ako kay Pastor. Nagsisimba dahil kay Pastor. Hindi ako ang namatay para sa inyo. Hindi rin ako ang magliligtas sa inyo. Maaaring ginamit ang tayo ng Diyos para ituro yung paraan ng kaligtasan. Pero si Kristo ang nag-alay ng kaligtasan mo at ako mabot sa iyo mismo. What a great news. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya pwede ba ating puri ng Diyos na kapatid sa kanyang kadakilaan. Na para tayong Cornelio, nakakala natin noon, okay na yung magiging religyoso, okay na yung magiging mabait, hindi naman ako nakakuha ng mabigat na kasalanan, wala naman ako naging makukulan sa harapan ng Panginoon. Hanggang natuklasan natin ang katotohanan. Hanggang nasubukan natin ang tamang paglilingkod. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Sorry, pero ako ay pastor ng FCJC. Pero nagpapakaloyal ako hindi sa FCJC. Sa Diyos. Yes, inordinahan tayo ng FCJC. Pero hindi FCJC ang motivation ko para maglingkod sa Diyos. Kasi kung FCJC, hindi ka makakasap ng buong motivation sa FCJC. Kaya ka mga kapatid, huwag po kayong titingin sa mga kapatid. May kahinaan. Maging ang pastor niyo may kahinaan. Ang pastor niyo pwede sumablay. Hindi tayo perfectong tao mga kapatid. Kaya lagi namin tinuturo, si Jesucristo ang inyong panampalatayanan. Si Kristo ang dahilan ng inyong paglilingkod. Kasi siya ang babalik at tutubos ng ating buhay. Amen. Noong una tinubos tayo sa ating kasalanan. At ngayon sa kanyang pagbabalik, tutubusin niya ang ating buhay para kunin at dalhin sa kanyang kaharian, mga kapatid. Napakasarap isipin na kahit gaano kagulo ng mundo ito, mga kapatid, hindi nawawala sa isipan ng Diyos na siya ay babalik. Amen. Ano patuloy natin sa bagay na ito, mga kapatid? Yung mga tanda at ebidensya na sinabi ng Panginoon, unti-unti nang nagaganap. Kaya nangyayari yan hindi para pahirapan tayo. Nangyayari yan hindi para isanda tayo sa dusa. Nangyayari yan kasi salot yan sa mga hindi nananampalataya sa Diyos. Ang papaunawa yan sa tao na mayroong Diyos na kailangan sabahin ng tao. Mayroong pagsisihan ng tao kasama sa Panginoon at kailangan niya magbalik loob sa Diyos. Pero nangyayari yan kasi nakaprograma na yan. Kaya sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, sa Panginoon,
ng Diyos. Amen. 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 Pangako yan sa iyo ng Panginoon. Pangako yan ng Diyos sa Gagmay Church. Wala pa ang Gagmay Church, wala pa ang pastor dito. Pangako na yan ng Panginoon. Ang sabi ng ikalawang Pedro 3:9, hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Kundi ang nais niya ang lahat ay magsimagsisi. Salamat sa Diyos, isa tayo sa mga nabibigyan ng Christian. Salamat sa ating Panginoon. Isa tayo sa naging beneficiaryo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba ng mga panahon na tayo ay iniiwan ng ating mga nanay, tatay, sa ating mga uncle at mga auntie? Na ng mga panahon iyon, mga kapatid, pag iniiwan tayo sa kanila, ano yung sinasabi sa atin palagi ng ating mga uncle at mga auntie? Ari, kawawa naman si Gogoy, iniwan ni nanay niya. Ari, kawawa naman si Nini, iniwan ni mama niya. Ari, hindi na siya mabalikan. Hindi ba malimit po, kahit sa mga lingkong kita ngayon, ganun po yung biro sa mga bata. Aroy, alis na si mama, wawa. Alam niyo, ang kaaway, ganun din sa buhay natin. Nang bubuyok, nang aasar, nang iinis, nang mimikon. Asa ni pangako ni Kristo mabalik sa inyo? Asa ni pangako ng Panginoon sa inyo na siya balik paparito? Napakatagal naman. Tingnan mo yung buhay mo. Ipapaunawa ni Satanas sa iyo. Di namin kalagayan mo. Yung sinabi ni Kristo sa iyo na pangako niya babalik siya. Asa niya? Pero hindi niya alam. Wala siyang alam sa nangyayari sa ating buhay. Hindi niya alam. Sadyang mapagpahinuhod pa talaga ang Diyos. Sadyang matiisin pa rin talaga ang Panginoon. Sadyang mapagpasensya at makabagin pa rin ang Panginoon sa mga tao, mga kapatid. Kasi pag bumalik na ang Panginoon, yun na rin yung katapusan ng kanyang paghahari. Amen. Amen? Maghintay lang sa Satanas. May araw din yan. Tiisin na natin ang bawat problemang dala niya, bawat pagsubok dala niya, bawat kasakitan dala niya. Darating ang panahon, magbabayad din siya. Amen. Tayo na kanyang niloko. Tayo na kanyang pinahirapan. Tayo na kanyang ginapos na pagsubok. Luluwalhatiin ng Diyos. Siya ipapagsak ng Panginoon. Kasi yung sa kalawang ni Islam, babalik ang Panginoon, church. Babalik ang Panginoon. Amen. Kung nagugulat ka pa, babalik ang Diyos. Babalik ang Panginoon. Hallelujah. Kung nangyari yung kapanganakan muli, matagal na taon na hinintay ng mga tao na parito ating Panginoon Jesus bilang tao. Why not yung kanyang pagbabalik kung mangyayari din? Mangyayari din yun. Yung pagkakataon-tao na napakahirap gawin, nagawa ng Diyos, yung pagbabalik pa kaya. Amen. Kaya wala pa sa atin, mababalik talaga ang Panginoon. Sinasabi natin ang ating sarili. Pagka pa bumalik ang Panginoon, sigurado makakasama mo. O kaya sana kung mayroong second trip, kaso wala na. O kaya sana kung may second chance, kaso wala na. Hello po. Amen. O kaya sana kung mayroong pang pagkakataon. Sa Revelation, meron pong sinasabi ko yung 144,000 na papangaralan at ililigtas pa rin ng ating Panginoon. After ng rapture day, pero hindi po yan mga hindi. Yan ay mga Hudyo na bahagi ng lahi ni Abraham. May mga aral pa rin sa kanila.
Pero hindi yan pag-asa sa mga hintil. Iba ang pag-asa natin. Ating rapture. Amen. Ang ating mga kapatid, niligtas tayo ng Diyos sa biyaya. Tutubusin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkakit. Kaya kami sa Pentecostal, mga pastor, hindi namin binibigyan ng pag-asa yung 144,000 sa mga hintil. Sa ating kagayos, hindi natin yan binibigyan ng pag-asa. Kasi ang mangyayari noon, parang kawarti-warti lang pala pag nililikod natin. Huwag natin kaintan yung Jewish, yung mga Hudyo. Tapos sa kanila ng Diyos. Galing sa buhay ni Abraham na sumunod sa Panginoon. Tayo bilang hintil, na kinaawaan, kinahawagan lang ng Panginoon, dapat tayo magpatuloy. Kasi ang pag-asa natin, rapture. Pero ang United Pentecostal Church, mga kapatid, based sa aming pag-mentor, hindi nila masyadong ginagamit ang rapture. Alam niyo kung ano ginagamit nila? Second coming. Kasi doon na din sa second coming, mangyayari yung rapture. Medyo magkaibang event siya. Mauna mo na yung second coming, kasi sabi naman ng 1 Thessalonians chapter 4 or 5, na sa pagtunog ng trompeta, bababa ang Diyos mula sa langit. At yung mga nabubuhay, ay yung mga unang namatay na naglingkod sa Diyos bubuhayin. Yung mga natitira pang buhay, aagawin sa alabak at sasalubong sa Diyos. Amen. Good news. Amen. Good news, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya lang ang Panginoon, mga kapatid, ay meron pong nire-require sa atin sa kanyang pagbabalik. Merong hiningi sa atin ang Panginoon. Wala na patay tayo sa Diyos, nagsupor ng buhay, nagsisi ng kasalanan. Pero kailangan pa natin magpatuloy. Yung parabola ng 10 dalaga, na yung 5 mangmang, 5 matalino na mayroong ilawan at mayroong baong langis. Yun yung mismo representation, mga kapatid, ng pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, kukunin niya yung mahalaga sa kanya. Yung meron pang ilawan at meron pang langis. Hallelujah. Yung merong Holy Ghost sa kanyang buhay. Yung merong presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano nire-require sa atin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik? Ang sabi ng unang Timoteo chapter 6 verse 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Natuparin daw natin ang utos ng ating Panginoon, na itong mga utos na ito na sinasabi ng salita ng Diyos ay ating pagsikapan masunod, mga kapatid, at wala tayong maging anumang dungis o kapintasan sa mundo ito. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang tanong, mga kapatid, nakahanda ka bang salubungin ng Panginoon? Nag-aasang ka ba ng kaligtasan talaga mula sa ating Panginoon? Naghihintay ka ba ng kanyang pagbabalik? Inaasa mo ba, mga kapatid, ang kanyang muling pagparito? Di ba sabi ng kata, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ganon din po ba tayo bilang young people, bilang nanay o tatay na naglilingkod sa Diyos? Meron ba tayong mananabik na Lord? Excited na kami makasama. Excited na kami, nabalikan mo kami. Excited na kami, Panginoon, na kami, O Diyos, ay muli mong dalawin. At isama mo sa iyong kaharian. Kasi ang totoo po naghihintay sa Diyos, mayroon pong ginagawa. Meron pa rin tayong gagawin. Meron pa rin tayong ipagpapatuloy. Meron pa rin tayong gaganapin sa buhay natin, mga kapatid. Meron tayong pipiliin. Mga nanay tatay, ang people, meron tayong pipiliin. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. At sumunod tayo sa gusto at nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon. Sabi ko, first 3 years ng ministry sa Dagmay, ang nagawa bilang pastor, hindi ako perfecto, pastor. Hindi ako perfecto sa aking pamumuno.
mamatay sa ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos sa oportunidad, pinili ko pa rin bumangon. Alam ko naman na una din sa atin. Amen. Amen. Pinili ko pa rin ang bumangon. Pinili ko pa rin ang pinili ng ministry, mga kapatid. Pero kung nung time na hindi niya ako pinili, okay lang. Kasi kahit hindi mo tayo piliin ng tao, pipili tayo ng Panginoon. Hindi mo tayo mahalaga ng tao, mahalaga tayo ng Panginoon. Amen. Amen, Brother Raymond. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Piliin lang natin ang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Ano man ang gata natin sa 2025. At maging pagkatapos nitong December na ito, kung meron pa man talaga na pagsubok na gagawin ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit bigat na bigat ka ba, kaya mo pa rin gampanan ng ministry mo na may pagpapagawa sa harapan ng Diyos? O baka naglilingkod ka na lang kasi takot ka sa akin? Kaya lagi kong hinahamon yung mga leader natin, yung mga nasa ministry. Kaya pretend, patay sa rin sabi ko, ano, ready kayo? Kasi wala pipila kayo, bumaba na lang kayo. Ayaw natin na nagpapagamit kayo dahil sa akin. Hindi mo lang talaga feel magpagamit kayo. Kaso na ilangan may pasok. Wow! Paano ka? Kung hindi mo feel, wag lang pumayag na talayo dito. Bakit? Dadaluyan ka ng pasensya ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Kasi sa mahalagang layunin. Amen? Pero huwag kang papadala sa nararamdaman mo. Hindi lahat ng hirap, hindi lahat ng hindi magandang kalagayan sa buhay. Tatakas, gagamitin mo agad na paraan para tumakas ka. Hindi mo. Misa kailangan mong i-endure yung bagay na yun. Salamat, minsan mo din ako nabiktima ng away, pero pinili ko pa rin magligo sa Panginoon. Hello? Hello? Salamat, minsan mo ako nabiktima ng away. Hallelujah. Hindi ako naging suspect. Hallelujah. Ikaw ay naging suspect, mga kapatid. Praise the Lord. Suspect. Amen. Puso yan ngayon. Viral yan ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. Doon tayo mag-test. Kasi alam niyo, ang pagbabalik ng Diyos, may pangako sa kasiguraduhan yun. Pero ang nais ng Panginoon, anak, talaga bang ready ka sa aking pagbabalik? Sa aking bang muling pagpalito, ikaw ba ay talagang nakahanda na magtiis hanggang sa wakas? Sapagkat ang magtiis hanggang sa wakas, ano sopas? Ang magtiis hanggang sa wakas, yaong maliligtas. Minsan, bago tayo mag-Sunday, Sunday na lang kita ng marami. Di ba? Minsan, nahihirapan tayong maglingkod sa Panginoon tuwing Sunday. Ngayon ko sa atin, sinasadya pa magpalit. Kasi parang hindi na nag-i-enjoy, natatabangan na sa gawain ng Panginoon. Alam naman ng iba na, dito papunta na ako, pero iba, pabagal-bagal pa rin talaga. Hindi ba lang marunong magkapura? Yes, basta magsisimula na yan. Hindi ko sinasabi para husgahan kayo. Kung sinasabi ko ito, mami, sapagat hindi magandang ugali yun. Okay lang sana kung malalapit o kung malalayo tayo natin. Amen. Okay lang sana kung malalapit tayo natin. Ay malalayo tayo natin. Kaso mas marami tayo dito kapatid na mas malapit sa simbahan. Abot kamay na yung simbahan. Pero ayaw iabot yung kamay patungong simbahan. Hindi po ito pangusga. Hindi po ito pangakatami mga kapatid. Masasabi ko ng realidad, tingnan niyo po ang ating sarili. Balansin natin mabuti. Nag-iitay ka na pagbabalik ng Panginoon, ganado-ganado ka, pero hindi ka ganado sa ministry o bilang leader. Ganado-ganado ka, nag-iitay ka sa pagbabalik ng Panginoon, pero pinababayaan mo yung tungkulin mo sa Panginoon.
Naghihintay ka ng pagbabalik ng Diyos, pero hindi magbahagi ng salita ng Panginoon, ayaw mo. Naghihintay ka ng pagbabalik ng Panginoon, pero binabalik mo yun sa pastor mo. Tama ba yun? Naghihintay ka sa pagbabalik ng Diyos, pero pag-aakarang ka, nagre-reklamo ka. Church, tingnan natin mabuti. Saan yung ating paglilito sa Panginoon? Hanggang saan ako tumatakbo? Babalik si Jesus. Babalik ang ating Panginoon Jesus. Kukunin yung mahalaga sa Kanya. Ang kukunin naman natin mga kapatid, i-guide yung congregation. Pero wala rin po akong magagawa kung hindi kayo magpapasakalaw sa kalooban ng Diyos. Wala na po akong magagawa doon mga kapatid. Hindi ko na po kontrolado yun. Pero wag kaya natin ilaan sa panalangin na ang bawat kapatiran ihanda ng Panginoon, magpakatapat sa Panginoon, magpakalibay sa paglilingkod sa Diyos. Gagawin natin. Pero wala po tayong magagawa kung ayaw na po natin. Amen. Amen. Pwede natin palakpakan ng Panginoon. Alam niyo po sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus mga kapatid, hindi mo may iwasan mabanggit yung ating kalagayan bilang Kristiyano. Yung ating tayo bilang Kristiyano. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi maiiwasan, hindi mabanggit kung nagpipray pa tayo. Kung nagbabasa pa tayo ng Biblia. Kung may pag-aayuno pa tayong ginagawa. Kung may pag-ahanda pa tayong ginagawa sa church na ito mga kapatid. Hindi mo may iwasan, hindi mabanggit rin. Bakit? Ang pagbabalik ng Diyos, nagre-require ng kabanalan sa kanyang mga anak. Nagre-require ito ng kabanalan sa kanyang bayan. Naalala niyo pag time na ang Diyos nakatagpuin niya ang bayan Israel, lagi niya sinasabi kay Moises, pakabanalin mo yung bayan. Consecrate thou people, O Moses. Sapagkat hindi po sila pwedeng halubin sa presensya ng Diyos kung hindi po sila magpapakabanal sa kanilang sarili. Kaya nga sa atin, sa natin ngayon, ganun pa rin mga kapatid. Kailangan natin gawin yung kabanalan sa buhay natin. Kaya natanungin po sa atin, yung sugal na yan mga kapatid. Dalangin ko sa Panginoon, hindi na po yan malaking issue sa atin. Yung mga bagay sa pistahan na yan, dalangin ko sa Panginoon, hindi na po malaking issue sa atin yan mga kapatid. Kung hindi sa atin sarili, alam na natin, ito yung limit ko, ito yung gagawin ko. Hindi ko dapat yung pupuntahan ko. Amen? Kasi alam niyo sa paglilig ko sa Diyos, meron talaga tayong pipiliin. Kaya nga binanggit ng talata kayo na sa Deuteronomy chapter 3, sabi ni Moises sa kanila, ni Josue, saksi ko ang langit, sa mababa na sabi, saksi ko ang langit, na ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay at kamatayan, pagpapala o sumpa. Ngunit piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong sambahayan ay makapamayan. Pinapapili niya yung kanyang bayan. Piliin niyo yung buhay na nakalulugod sa Diyos. Piliin niyo yung buhay na nais ng Panginoon sa inyo. Yung kabanalan. Kaya nga sabi ng Apostol ni Pedro sa 3:14 ng ikalawang Pedro, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipagintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyo masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin. Amen? Amen? Grabe yung requirements. Walang dungis. Naalala niyo sinabi ni Bishop? Tayo bilang anak ng Diyos, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, inari tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. O kung tawagin ay justification by faith. Pero nire-require pa rin tayo ng Diyos, lumakat tayo sa kabanalan. Hindi tayo kagaya ng aso na sinuka natin, kakain natin ulit. Hindi tayo kagaya ng baboy na pinaliguan tayo, lulubog tayo sa putik. Mawawalan ng saysay o katwiran ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang biyaya ng Diyos. Mawawalan ng saysay. Kaya kinakailangan sa buhay ng isang Kristiyano, pakanasain niya na lumakad sa kabanalan at masumpungan siya ng ating Panginoon na nagpapatuloy sa tama.
Yung salitang integridad o paninindigan, dapat nandoon sa Kristiyan. Hindi siya mag-bend. Hindi siya magbabow down sa alok ng Diablo, sa alok ng sanlibutan, kundi siya'y magpapatuloy. Maninindigan ako kasi hindi lang ako taga-FCJC. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng kaliwanagan. Hindi ako anak ng politiko. Hindi ako anak ng sino mang tao. Anak ako ng Diyos. Gusto ng tatay ko matuwid ang buhay ko. Gusto ng tatay ko banal ang buhay ko. Gusto ng tatay ko maayos yung buhay ko. Amen. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Nagre-require ang Diyos eh. Kaya sabi talata, kung kayo'y nag-isisi, maghintay ng bagay na ito, ano yung context ito? Pagpabalik ka ng Panginoon. Ikalawang Pedro 3. 9 pages hanggang pababa, mga kapatid. Pagbabalik ka ng Panginoon, yaman nagsisipaghintay kayo ng bagay na ito. Pagsikapan ninyong mamuhay, umasumpuhan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ako ba nagsasabi, hindi salita ng Diyos ang nagre-request sa atin na mamuhay tayo sa kabanalan, sa pananampalataya na nais ng Panginoon sa ating buhay. Minsan mabigat lang naman tanggapin ang bagay na ito once na hindi talaga natin naisuko sa sarili natin sa Panginoon. Once na meron pa tayong kinukupli sa ating Panginoon, meron pa tayong hindi naibibigay, hindi pa naisuko yung sarili natin sa Panginoon. Minsan nahihirapan tayo gawin ang bagay na ito. Pero wala rin naman po tayo magagawa kaysa tumakas po tayo. Kasi sa pagtakas, lalo tayo nahihirapan. Sa paglayo sa Diyos, lalo tayo nahihirapan. Sa paglayo sa gawain ng Diyos, lalo tayo nahihirapan at nagibigatan. Anong gagawin natin? Yamang nakakapagpahirap pa at nakakapagpahila yung hindi kasunod sa gawain at kalooban ng Diyos, sumunod ka na lang. Kasi lalo mabigat yung sumusuway kaysa sumusunod. Kung mabigat, sumunod, mas mabigat, sumuway. Dahil ko sa hindi kayo nagsisila, di ba sa Diyos kaya ito dinalaga? Amen. Talabates family, Alina family, Ultra family, Arisala family, Buenes, Belones family, Fabiano family. Amen? Nanay Peñaranda, Tatay Jaime, Ani Maribel. Dahil mo sa hindi kayo nagsisigli ko kayo sa iglesia at dinalaga. Amen. Sabi ka pala, ito mo naman katakarala, hindi ko naman sinabing madali. Inamin ko sa inyo, kapag naglingkod ka sa Diyos, ibabas ka ng tao. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, may kaaway. Nasisira sa iyo. May kaaway na hindi titigil gawan ka ng masama. Inamin ko po yan sa inyo, mga kapatid. Pero hindi rin kasi ako ang nagpilit sa inyo. Hindi ko rin mo kasalanan kung ako yung pastor na tinalaga para sa inyo. Niloob yan ng Diyos. Niloob yan ng Panginoon. Kung ako matatanong, hindi ko rin naman kayo pipiliin. Kung tao sa tao lang ka, ako mag-okay talaga. Gusto ko yun sa mga syudad-syudad. Pero iba ang plano ng Diyos. Pero nandito na ako at natin napatunayan kung dito talaga ako tinawag ng Panginoon, pinili ko talaga. Hindi na ako nagpili sa Diyos sa Lord, baka pwede alisin mo ako dito. Hindi. Kasi mas dito ako nag-agad yung ministry ko sa Panginoon. Dito pala ako match sa bukid. Kasi yung mukha pang bukid din. Hallelujah. Bagamat hindi lahat ng tawag ito, hindi lahat ng magandang lalaki nag-aartista. Yung iba nagpapastor din pala. Okay lang, tinanggap natin yung mga kapit. Parang na-insult yung awa niya. Grabe naman kayo mga kapit.
mag-open ako na. Parang wala ka, parang iba yung awa na gusto ko napakakawal lang na mukha ko. Grabe naman. Pinagkakalapan naman yun. Excuse me. Bubuhay ko lang yung iwan. Parang pawagsak na yung mata eh. Hallelujah. Ito yung problema minsan, di ba? Willing lang maghintay sa pagbabalik ng Diyos, pero hindi willing maghintay matapos yung preaching ng pastor. Mga sa Panginoon, kung hindi natin kaya antayin na matapos ako dito, malamang maiinit kayo kakagay sa Diyos. Ako may kasiguraduhan ako, kailan ako natapos, binuto lang. Pero yung pagbabalik ng Panginoon, Diyos ko sabihin na mapapawag at pag-alam. Hindi natin alam kung oras ba yan, taon ba yan, buwan ba yan. Di ba? So habang hindi mo alam, maghihintay ka. Kaya ako mamaya-maya lang, pag tinapos ko ito, gusto ko tapusin ito mga kapit. Depende kung meron pang sasabihin ng Panginoon, tapusin ko talaga ito. Pero minsan doon natin makikita yung Kristiyano, kung willing maghintay sa... Ano yan? Kung willing maghintay sa gawain sa pagbabalik ng Panginoon, yung kaya rin antayin yung tapos ng gawain. Amen. Hallelujah. Minsan, ginugusto natin yung ibang mananampalataya. Wala sila sa katotohanan. Wala sila totoong pananampalataya. Pero I admire the Seventh-day Adventists. Full day talagang pagsama. Tayo. Hindi naman ikaw ito, pero late ka na nag-a-apura ka. Hindi ko alam kung sino ito, pero wala na akong babagin yung pangalan. Pero ikaw ito, bato-bato sa langit, ng nakamaan, huwag magalit. Amen. Kagabi na magalit tayo katatay ko. Salamat sa Sangrilla kami, nagitaan sa kanilang buhay. Grabe yung mga pinagtuturo ko, pero pag inatok na ako. Pero nakalakas ko po, sige, pero sisiguro. Tama na po. Ayaw ko rin kasi silang bilinin, ayaw ko rin silang pakitaan ng hindi magandang kalagayan. Kaya nga ako, mga may paunating kagabi, nagpaalam ako agad ako sa inyo. Kasi bukod sa inaantok na ako, mag-aanta ako ng araw ng ngayon. Pwede ko sabihin sa ilan sa mga kapatiran, ikaw muna mag-receive ko kaya, wala akong na-i-correct. Pero hindi ko galing na agad kaya ko, ginagawa ko mga kapatid. Kasi kaya ko rin mga kapatid, nagtuturo ako, ayaw kong ipakala sa inyo na pati naman, pakas sa iba. Hanggang kaya natin mga kapatid, gawin natin. Amen? Kasi ganito lang yan eh. Turo ako sa inyo. Paano nyo gagawin kung hindi kayo makita sa akin? Amen? Sabi ako sabi, magpatuloy ka sa Panginoon, magsikasik kayo kahit mahirap. Ay, ako nga. Hindi ko ginagawa. Mabibless po kami, may encourage po kayo, hindi ko. Pero ginagawa natin, ating bumakaya, para sakto lang ang ating mga kapatiran. Amen? Hallelujah. Kaya, alam nyo mga kapatid, ang ating Panginoon nagbigay ng talitaga sa Matthew chapter 21, verse 28 to 31. Siguro sinasadya ng Panginoon patagalin ito ni Shai ngayon kay para masukat yung ating level na pag-iintay. Diba? Oo. Kasi yung talim mga kasano, handa na ba tayo mag-intay sa ating Panginoon? Tagal na tapos. Matthew chapter 21, verse 28. Tatapot ano sa akala ninyo? Isang tao may dalawang anak at lumapit sa una at sinabi, anak, kumaro ka na at gumawa ka ngayon sa upasan. At sinabi niya, ayaw ko. Tatapot nagsisi siya at pagkatapos kumaroon. At siya lumipat sa ikalawa. At ngayon niya sinabi at sumagot siya at sinabi, Ginoo, kami paroon at hindi na paroon. Dalawa daw. Ang sabi ng Biblia, meron daw inutusan ng Panginoon, anak, pumunta ka sa ganung bagay. Sabi niya, ayaw ko. Pero nagsisi, pumunta rin. Ang sabi naman ng isa, sige, pupunta ako, pero hindi naman talaga siya pumunta. Saan tayo doon? One which? Saan sa dalawa na yung mga which? Yung nagsabing oo, pero hindi. O yung nagsabing hindi, pero nag-oo. Hindi ko po alam yan kung saan kayo dyan, mga kapatid. Kayo po makakasagot yan.
ka sa Panginoon, hindi man ikaw yung, o ikaw man yung tipo ng Kristiyanong nag-iintay, pero willing ka pa rin. Amen. Kaya sabi ko, mas okay na sa akin yung sabi ng pastor, kaya hindi ko kaya yan. Kasi alam ko, kukumbinsihin niya ng Diyos eh. Amen. Kukumbinsihin niya ng Diyos. Kaysa naman sa sige, pastor, suportado ka namin. Aalalayan ka namin, pastor. Pero pag kailangan mo ng agapay, wala. Hindi mo kapag kailan, hindi ko yan. Praise the Lord. Kailangan mo na, pastor, makakasahan niyo kami. Tutulong kami, pastor. Pero pag tinik mo, kamusta yung mga nanay-tatay kung namimisyonan ba? Wala. Again, hindi ko amuhusga ito ha. Sabi ko, hindi maiwasan, hindi mabanggit ito pag usapin pagbabalik ng Diyos. Kailangan kasi sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, maging practical din, hindi pwede scripture lang. Kailangan mas maging practical tayo para makuha yung pinakapunto. Para pamubutan rin ako kung naranasan ko yan, praise God, thank you Lord. Ano sabi ng, hallelujah, ano sabi ng 1 Timothy? Chapter 3. Ang kautusan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katuwiran. Tayo yun. Tayo yun. Amen? So tayo ang target talaga. Hindi naman po ibang tao. Puri ang Diyos. Kaya lang sa Panginoon, piliin natin kagaya ng sinabi ni Diyos. Piliin natin yung buhay na malulog sa Diyos. Last Sunday, nabanggit ko yung agi-agihan sa mga young people. Hindi ako mababago ng stand dyan. Hindi ako mababago. Hindi ako papayag na ikaw na yung people ko at yung people ng Panginoon, makikita ka doon, sumasayaw ka sa ribulto. Mag-isa ibang bagay. May mga kapatid na sabi sa akin, Pastor, ganito po ganyan na, may gano'n. O sige, tayo natin. Kaya din panahon pagsabihin natin. Kasi hindi dapat tayo mamili sa ganung bagay. Ano kasi natin, church? Naghihintay tayo ng pagbabalik ng Diyos. Sabi ko nga, nagre-require ang pagbabalik ng Diyos ng kabanalan. Amen. So kung hindi tayo tuturuan ng bagay na pagbanal sa harapan ng Diyos, ano ituturo sa atin? Kung puro pagpapala lang ang marinig natin, kung puro pag-ibig ng Diyos lang marinig natin, kailangan din natin, mga kapatid, pakialaman yung prinsipyo ng tao. Alam niyo ba kung gaano kahirap din sa part ko noon na magbahagi ng salita ng Diyos, iamang kayo, matanda pa sa akin. Salamat lang sa presensya ng Panginoon. Sabi ko, dito ako matitest ko sino yung loyal sa akin. Bilang pastor. Pag tinuro ko ba itong bagay na ito, sino ang kakandili sa akin? Doon ko nakikita yun. At doon ko unti-unti nakita yun. Kaya nga mga kapatid, lagi ko ulitin, hindi natin habol magparami ng membro. Ang habol natin, yung tinatawag ng Diyos, yun yung kandiliin natin. Kaya nga mamaya, pag-uusapan natin mga kapatid, may singit mo na, pag-uusapan natin, kailangan natin mamanage yung mga kalubang binibigay sa atin ng Diyos. Para hindi lang tayo basta add ng add, kailangan may sistema tayo. Amen. Kabataan man yan namin tatay, may sistema tayo sa ganung bagay. Panahon na para tayo ay maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. Panahon na para iisin natin ang pagsubok sa ating buhay, ang hamon sa ating buhay, mga kapatid. Dahil babalik ang Panginoon. Babalik na ang Panginoon sa malapit na panahon. Hindi natin yung alam. Ang sabi ng Panginoon, wala nakakaalam ng oras at araw, kundi ang Ama lamang. Amen.
Ang Panginoong Jesus lamang ang nakakaalam ng bagay ng kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kaya kailangan nating piliin kung ano yung tama. Pag meron kang sinasabing pipiliin, dapat ma-identify mo ano yung ipapawas mo, ano yung idadagdag mo, ano yung ihihinto mo, ano yung ipagpapatuloy mo, ano yung ipapanatili mo, ano yung tatanggalin. Pipili ka na eh. Hindi ka naman pwede pumili sa isa. Pag sinabing pipili ka, marami kang pagpipilian dyan. Ano yung ipagpapatuloy ko para ako'y maging kalugod-lugod sa Diyos? Ano yung itatanggalin ko rin para ako'y maging kalugod-lugod sa Diyos? Minsan po ang problema sa atin, gusto natin magbawas, pero ayaw natin magdagdag. Gusto natin magdagdag, ayaw naman natin magbawas. Amen. Hello po. Gusto natin dagdagan natin sarili ng pag-ibig ng Diyos. Amen, Pastor. Hallelujah. Kalakasan. Amen, Pastor. Encouragement. Amen, Pastor. Pero ibigin mo yung kaaway. Ay, wag yan, Pastor. Ibigin mo yung buhay ka sa bahagi tayo sa offering. Ay, wag yan, Pastor. Mahirap yan. Akala ko ba gusto mo magdagdagan? Dapat kung gusto mo magdagdagan, meron ka rin ibabawas. At kung meron kang ibabawas, meron ka rin dapat dagdagan. Hello po. Amen. Gusto ko matanggal yung pagiging mainitin ko ng ulo sa aking anak. Sige, dagdag mo ito. Prayer mo, pagkawasan ng... Gusto ko lang pag yung mag-remedyo dyan. Wala po. Ito lang talaga. Gusto mo ba makita ang anak? Ayaw mo naman ipag-pray. Ay, hindi ba bait ang anak mo? Kasi hindi mo yan pupulin talaga ng buo. Nandyan ka lang bilang gabay. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Gamit ang prinsipyo ng kanyang salita. Gusto mong pagpalain, ayaw na mo sumunod sa gawain. Gusto mong itagdag, ayaw na ibawas. Wala kayo mangyayari maganda church. Amen? Amen. Kaya alam nyo, tanggap ko mga kapatid, na kung kayo magsasabi sa akin, maging yung mga tao sa labas, na napakasakit magsalita ng pastor nyo, tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko yun. Aminado naman ako minsan, pag nasagasaan talaga kayo, parang minsan iniisip nyo na, para sa akin ba talaga yun? Napapano ba talaga sa akin yan? Pero naman isipin niyo mga kapatid. Isip niya yan. Amen. Ano sabihin niyo? Sabihin niyo, wala ko akong magiging problema yan. Pero hindi ako uurong sa dapat kong panindigan. Hindi rin ako babaluktot sa aking nasimulan. Hindi rin ako susuko sa aking pagkatawag. Bilang pastor mga kapatid. Amen? Amen. Siguro may kukumpara natin. Buti pa hindi ko ang pastor. Smooth mangaral. Tanggapin nyo ito, hindi. Iba't iba ho kami ng pagkakawag. Iba't iba ho kami ng disenyo ng pangangaral at salita ng Diyos. Iba't iba rin kami ng conviction. Mula sa Panginoon. Naiibig talaga. Ibig ka rin. Ano, magtitigan na kayo dito. Hallelujah. Dalawa ko kayo magsisi na dito kayo sa Church at Stella. Ulitin ko. Dalawa ko kayo magsisi kung dito kayo sa Church at Stella. Ito yung pastor na nilaga. Di ba? Kung kumpurmi na pala kayo sa pastor na pinabilangan nyo noon,
Lay minister na kinabilangan nyo noon. Bakit pa kayo tinawag? Bakit nagpahiwatig ang Diyos na pangitain na kailangan mo tanggapin ang bautismo, naligtasan, na tamang pangaral, tamang pananampalataya? Isipin niyo mabuti. Yan ba yung tao sa tao lang na plano? Talagay ko hindi. Hello po. Amen. Talagay ko hindi. Sa Diyos walang aksidente. Sa Diyos hindi nakakataon-taon ng mga bagay. Kailangan mo talaga ng Diyos. Talagang may church, ang Diyos ang nagbibigay ng miyembro, hindi kayo. Hindi rin ako. Ang Diyos ang talaga ng miyembro. Nalala niyo si Cornelio? Pwede naman si Pablo ang tawagin. Hello? Amen. Pwede naman si Pablo. Ilan ang apostol? 12. Pang-12 si Matias. Meron pang mga disipulo na naalagaan sila Pedro. Pero bakit si Pedro tinawag? Alam niyo, may sa history, siya yung mas malapit. Hallelujah. Pamilyar ah. Dyan, dyan, dyan. Siya yung mas malapit. At si Pedro rin, hallelujah, ay mayroong encounter din sa mga hindi. Hindi lang si Pablo. Kung sa siyang malapit, si Pedro rin ang isa sa mga apostol na match kay Cornelio. Gusto rin di naman match sa akin. Okay lang. May match naman ako sa iba. Amen. Okay lang. Kasi ako mas sa inyo. Pumas naman tayo sa ibang tao. Hindi ko na pumas sa inyong pamilya, okay lang. Mas na ako sa ibang pamilya. Grateful na ako dun. Alam niyo, tawagin tayo, mag-Bible study sa kaanang yan. Grabe yung salamat sa Panginoon. Sabi ko, hindi ako karapat-dapat sa bagay na gano'n. Pero salamat po. Totoo lang. Alam niyo mga kapatid, no offense ah. Alas lahat naman ito, hindi ko bunga. Ano min ko? May iba dito mga kapatiran tayo na hindi talaga ako nag-unang nagturo sa kanila. Amen? Did you get my point? Kaya talaga hindi tayo magkakamats talaga. Hindi niya malungkot na balita. Hindi tayo magkakamats. Kasi hindi naman ako yung naunang pastor sa inyo. Kaya nagkataon na kasi na taga dito kayo, pero kayo kasama, yun talagang mas sa iba. Yun ang mas sa atin. Pero bakit hindi kayo mas sa akin, mga kapatid? Binilal ka po kayo lahat. Binibigay natin yung buhay natin sa abot ng ating mga kapatid. May kakulangan ng pastor, hindi talaga ang pastor, hindi talaga yung nakakapagdala sa lahat. Hindi niya mapapalugar ng lahat. Hindi yan. Kahit sino pang pastor, wala yung makakagawa niya. Walang perfect. Amen. Amen. Pero ganun pa man, salamat pa rin sa Panginoon. Saan nagbibigay ng miyembro? Dalayan ko sa Panginoon, yakapin niyo mga kapatid. Kung ano yung ating sinimulan. Kung ano yung ating pinagpapatuloy, hindi ko masasabing sa mga susunod buhay pa. Pero dalayan ko sa Panginoon yung maiwan kong pamana. Bukod ko sa nakuha yung estilo ng pagtuturo sa labas, yung pagkukunika ng mga talata, hindi lang yung bilhin yung gusto kong pamana. Ang gusto kong pamana na ipamana sa inyo mga kapatid sa mga ilang tao na mararatnan pa ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Yung mga taong ina-apply yung mga tinuro na tutunan sa kanyang pastor. Yun yung pinakamaganda. Hindi ko habol parubra ng tao. Pero masaya ako pag nasabi ng mga tao, pag nagmay, maganda na magbuhay. Praise. Pag nagmay,
Hindi basta-basta pastor dyan. Purihin ang Diyos. Hindi ko inamin na papuro. Pero isa lang gusto kong maiwang pamana. Na itong bagay na ito, itong doktrina na ito, yung Ebanghelyo ni Kristo Jesus, iyan yung tinuro ni Pastor Jair na nagugat sa puso. Ebanghelyo hindi ko iiwan at hindi ko ipapapalit hanggang sa pagpawin na ating Panginoon. Kaya kung lahat ito may